problema ng palengke ng Sampaloc dahil sa MRT project? Ako po'y bagong mayor pa lang noon, bagong halal, nang kami pinasabihan ng LRTA na kakailanganin yung bahagi ng aming pag-aari ng lungsod na kung tawagin ay Old and New Sampaloc Market sapagkat magtatayo sila roon ng Legarda Station. Kaya mapipilitan silang expropriating yung property. Yun pong simula ng aking pagkaalam dun sa nabubuong problema na kinailangan naming harapin. Sapagkat yung po'y palengke, yun ang ginagamit ng buong Sampaloc para sa kanilang pangangailangan. Saan ho ba lugar yung Sampaloc na palengke? Doon po sa harapan lamang ng property ng mga basa. Medyo napapaloob lang ng konti. Kasi yung basa property nasa kantong-kanto po ng Legarda and Bustillos. But the old Sampaloc Market was a bit set back, siguro mga 50 meters from the Legarda Street. Pumayag po ba kayo sa LRTA na ipagbili ang palengke ng Sampaloc? Alam kung makakabuti sa lungsod yung transportasyon yun. Ano po? Yun po yung MRT2 na dudugtong doon sa LRT1 na dumadaan sa Taft Avenue. So, alam ko po ang magiging benepisyo ng lungsod sa pagtatayo ng linyang yun at yung pagkakatatag ng hinasabi nilang Legarda Station sapagkat magkakaroon po ng sakayan at babaan ang mga tiga Sampaloc na napakalaking bahagi po ng Maynila. Kaya minabuti ko talagang tulungan ang LRTA makahanap ng solusyon. They needed the land, humarap po ako ng paraan para yun ay aming mapagkasunduan at natulungan namin sila. Sino po ba ang may-ari ng lupa ng palengke ng Sampaloc? Ay city government po. Yun po yung property ng city government and we were really in control of the property. Noong sinabi ho ng LRTA na gusto ninyang bilhin itong lupa kung nasaan ang Sampaloc na palengke, magkano ho naman ninyo sinabing gusto ninyong ipagbili itong lupa na ito? Alam niyo, pinag-isipan namin mabuti yun sapagkat napakalaking problema ang aming susuungin. Aalisin namin yung palengking luma. Samantalang may mga stallholders pong umaasa ron. At mayroong mga mamamayang bumibili ng kanilang bilihin doon. You cannot just erase a public market out of existence. So the challenge called for an immediate replacement. Hindi dapat maputol po yung serbisyo publiko as public markets are public service. One of the essential services of the city government is to render and operate public markets. So we have to look for a solution right away. Humanap kami ng maaaring paglipatan ng mga maninginda who are already agitated. Nung kumalat po ang balita na magtatayo ng Legarda Station doon, meron ding mga kumontra, lalo na po yung mga stallholders. Sa paano kami? Saan kami kikita? Mawawala na lang kami ng aming stall ganito? I had to assure them that no, we will not allow the demolition of this public market until we are able to find a relocation site for you and for the public. Kaya humanap po kami ng lupa agad. Within the vicinity, sinundan po namin yung prinsipyong minimum dislocation. Nakakita po ba kayo ng kapalit? Meron po mga ilang potential. In fact, several parcels of land were pointed out to me by our city engineer and our city architect, my secretary to the mayor, and ang aking nakita talaga, very ideal, yung nasa kanto ng Bustillos at Legarda, sapagkat yung po napakalapit doon sa palengking gigibain. Nung panahon yun, kilala ho ba ninyo kung sino ang may-ari? Hindi po. I had to direct my city administrator, Colonel Antonio Fernando, to immediately seek out the owners of this property because yun ang sa tingin ko pinaka-ideal. Yung iba sa interior mahirap naman magtayo ng palengke sa looban.
Sabi ko, hanapin niyo ang may-ari niyan and immediately get in touch with them. Sa pagkaalam ho ninyo, nalaman ba kung sino ang may-ari ng lupa na gusto ninyong makuha? After a short period of research, nakita po nila, owned by the Basag Guidote Enterprise or Mercantile. Meron pong dalawang kumpanya rin. Nung natuntunan ninyo ang may-ari, anong ginawa ninyo? Immediately, pinasulatan ko po rin sa aking city administrator na pasabihan sila para wag silang mabigla that we have a need for their property at kung maaaring makipagkita sila agad upang maumpisahan ang pag-uusap at may paliwanag sa nila ang gamit na aming kinakailangan. Paano ho ba ninyo pinaalam sa Basag Guidote? Sa pamamagitan po ng isang liham, alam ko po yun, na ipinakita sa akin ng city administrator ko po, na pinayagan ko. Pinapakita ko po sa inyo isang liham na may petsang Mayo 13, 1999. Tama po, naalala ko po yun. Maaari bang pakita? Okay. Ano ang kaugnayan nitong sulat na ito sa inyong sinabi? Sinasaad po rin yung aming intensyon at pangangailangan ng serbisyo publiko na yung kanilang lupa covered by Certificate of Titles number 76220 ay kinakailangan po ng lungsod. Kaya gaya po ng sinabi namin, the earlier we talk about it, we discuss the matter, baka mabuti po para sa lahat. Yan ba yung sulat na inyong sinasabi? Opo. Your Honor, please. I observe that it's just a photocopy. May we know from the defense if they have a certified copy or an original copy of the said document or instrument? We have requested the present. Just for proper guidance. Yes. We are trying to get the original, and in the meantime, we ask for conditional marking. So you don't have yet the original? As of now, not yet. I just want to be clear on that. May I request, Your Honor, that this letter dated May 13, 1999 be marked as Exhibit 226. Mark it accordingly. Okay, sinasaad sa sulat, before that, meron hong nakapirma diyan sa sulat na yan sa pagkataas ng city administrator. Kaninong sulat ho, kaninong pirma ho yan? Ito po yung city administrator ng panahon yun, Antonio Fernando. Okay, sinasaad sa sulat ng city administrator na mayroong cadastral map na kalakip yung sulat na yan. Natatandaan ba ninyo yung mapa na yan? Opo, ito po yung location noong lote na aming tinitignan at hinihingi. May I request, Your Honor, that cadastral map attached to the letter dated May 13, 1999 be marked as Exhibit 226-A. Mark it accordingly. Ano ba ang inyong profesyon? Ako po yung gumawa ng arkitektura sa UST. Pero hindi po ako nagpa-practice at hindi po ako nakakuha ng board. Bilang isang estudyante na kumuha ng arkitektura, nakakaintindi po ba kayo ng cadastral map and sketch? Opo, ako po naging National Housing Authority General Manager din noong 1986 after the EDSA Revolution under President Cory's administration. Okay. Ipapakita ko sa inyo itong mapa. Saan dito yung lupain ng Basag Guidote na gusto ho ninyong makuha para relocation site ng Sampaloc? Nasa kanto po, panulukan ng Legarda at Bustillos. Ito po yung dalawang main avenue sa Sampaloc. Your Honor, please, again, it appears to be a mere photocopy. So, Same manifestation. same manifestation. May we request that that portion of the map
be marked as Exhibit 226-B. Mark it accordingly. Pakituro rin po ninyo. Name now of Legarda and Bustillos if there was any change? Ano raw ho ang pangalan ng kalye ng Legarda at Bustillos kung napalitan na? Hindi po. Legarda pa rin po. Legarda pa rin po. At Bustillos pa rin. Bustillos pa rin po. O sige. Salamat. Hindi po kami nagpapalit ng pangalan ng mga panahon yun. Pakitingnan ho nga uli ninyo itong mapa o sketch at ituro ninyo kung saan yung lupa ng Old and New Sampaloc Market. Gaya na sinabi ko po, yung Old and New Sampaloc Market na due for demolition ay nasa harapan lang in this portion. Ito po yung Basa Guidotti property across, pero medyo inward. May setback ng konti from Legarda, about 50 meters away from Legarda. May I request, Your Honor, that the area that was pointed out by the witness be marked as Exhibit 226-C. Mark it accordingly. Nasabi ninyo kanina na inutusan ninyo ang City Administrator na sumulat sa Basa Guidotti noong Mayo 13, 1999. Sinagot ho ba yung sinabing sulat? Wala po eh. Matagal na panahong hindi tumutugon. Kaya ninanag ko nga po yung city administrator ko at napapagalitan ko. Sabi ko, ba't walang reply? Wala reaction. Are they interested or not? Warningan mo. Siyempre, ako po bilang mayor, I was agitated. I was being pressured by the LRT people that they were going to take over the public market. There was agitation among the stallholders. There was, of course, the barangays in the area demanding for a solution to the impasse. Pinagagalitan ko yung city administrator ko. You get action done. Hindi pwede sumulat ka lang. So, ano ang ginawa ho ninyo? Nung hindi po sumasagot, naalala ko, I went to the city council and talked to Vice Mayor Danny Lacuna and asked them already, prepare an expropriation measure. That seems to be the only way we can take hold of that property. Kung ini-expropriate tayo sa kanan, expropriate natin sa kaliwa. Ano ang nangyari sa pinasulong ninyong Umaksyon po naman agad si Vice Mayor Lacuna. Immediately, an expropriation measure was passed, discussed, and passed. At hinawakan ko na po yun. And I told my staff, kung hindi lalapit sa mga yan, kasuhan na lang natin. Pinapakita ko po sa inyo ang ordinansya bilang 7975 na may petsang Enero 24, 2000 na hinihingi ko pong mamarkahan na Exhibit 227. Yan po yung ordinansa, 7975. Meron hong mga pirma dyan sa ordinansang yan. Doon sa itaas na pangalan na Danilo Lacuna. Kanino hong pirma yon? Ito po yung pirma niya, sapagkat kilala ko po pirma ni Vice Mayor. Ito po naman sa kaliwa, kilala ko po ito, pirma ko po ito. Okay. Doon ho sa attesting witnesses. Yun po yung pirma naman ng aking sekretaryo, si Attorney Emmanuel Sison, at yung sa kanan po naman ay Secretary of the City Council, Attorney Rodolfo Lapid. Bakit ho ninyo alam na yun ang kanilang pirma? Yun po ang aming madalas na pirmahan ng aming mga dokumento na nagbumula po sa City Council. Okay. Napuna ko po na isinasaad sa Section 1 ng ordinansang yan na ang lupa na i-expropriate ay sa pag-aari ng Guidotti Mercantile Corporation. Ngunit ang sinabi ninyo kanina ay ang may-ari ng lupa na paglilipatan ng palengke ng Sampaloc
ay Basa Guidotti Enterprises. Maaari ba ninyong ipaliwanag ito? Kung mababasa po ninyo sa ordinansa, nababanggit po rito ang ilang parsela. In fact, there are about 5 parcels of land mentioned in the ordinance, and based on what the City Council may have researched, a number of these parcels of land, or maybe a majority of them, belong to the Guidotti Mercantile Corporation. Kaya yun ang ginamit po sa headline, sa heading. And pero sa amin pong pagsasaliksik, eventually, yung lot number 76220, the Basa property, belong to the Basa Guidotti Enterprise. Yun po ang kadahilanan kaya hindi po naging eksakto ang impormasyon sa ordinansa. Na sabi ho ninyo ang TCT number 76220. Pinapakita ko po sa inyo ang certified true copy ng TCT number 76220 na gusto naming markahan ng Exhibit 228. Ito po ang nakita kong titulo. Ito po, nakatala. Basa Guidotti Enterprise Incorporated. May I request, Your Honor, that this TCT number 76220 consisting of 4 pages, be marked as Exhibit 228. Mark it accordingly. May I also request, Your Honor, that the registered owner of this TCT number 76220, namely Basa Guidotti Enterprises, Inc., be bracketed and submarked as Exhibit 228-A. Mark it accordingly. Kung mapupunan ninyo, meron hong 2 lote na nakasaad dyan sa TCT number 76220. Ano ho ba dyan sa 2 lote ang gustong makuha ng lungsod ng Maynila upang maging relocation site ng palengke ng Sampaloc? Tama po, 2 bahagi po itong titulo ito eh. Yung isang 200 square meters at saka yung 1,027 square meters. Yung po mas malaking bahagi ang aming talagang interesado kami. Nag-appropriate po ba ang City Council ng halaga upang ma-expropriate yung lupa na ginugusto ninyo? Meron po. Immediately they appropriated 30 million pesos available for this, authorized for this particular ordinance and purchase of the parcel of land. Is that appropriation found in the ordinance that you earlier mentioned? Andito po. Andito po sa heading yun. Appropriating 30 million pesos or so much thereof. Yung po naman ang kulatilya sa expropriation, or so much thereof. In other words, it can be a bit higher, it can be a bit lower, depende po sa magiging final pricing. Pagkatapos na ipasa yung ordinansya na yan, ano ang nangyari? Dumaan po ang panahon na wala rin pong aksyon yung kabilang bahagi. And I remember, agitated na po kami dahil parang ayaw yata maniwala sa ating desisyon. Akin pong binigyan ng direktiba yung secretary to the mayor and our legal officer, draft a letter clearly stating our determined effort to get that parcel of land. Because we're already running out of time. We cannot allow the old market to be demolished without a relocation lot assured. Or at least the emergency stalls to be constructed in. Kaya inatasan ko po yung sekretaryo ko to draft a letter practically stating that and quoting a price as a first step towards our communication lines.
Okay. Did your secretary actually draft the letter? Opo, immediately. Okay. Pinapakita ko po sa inyo ang isang sulat na may petsang Nobyembre 28, 2000 na hinihingi ko pong mamarkahan na Exhibit 229. Ito po yung sulat, gusto ko lang idiin, na in the second to the last paragraph, I personally asked my secretary to include this. If we still do not hear from you within 5 days from receipt of this demand, we shall be constrained to file the necessary complaint of expropriation against you and take possession of your property upon deposit of 20% of the assessed value thereof. Kanino ho ba Are you naka-address? marking the document? Yes, Your Honor. We are requesting that it be marked as 229. Naka-address po ito sa Basa Guidote Enterprises, yung pong nagmamayari according to the title. And attention, Mrs. Cristina Corona. All right. There appears a signature at the bottom of that letter above the name Emmanuel Season. Whose signature is that? Ito po ay dun sa aking sekretaryo through of a long period of time. Sekretaryo ko po ito from my vice mayorship and Ano ho ang alok ninyo sa Basa Guidote para sa lupa nila? we offered them, of course, the lowest possible that we could, 25,000 per square meter, knowing very well that we had to have a starting point. Ano ho ba naman ang presyo na ipinagbibili ninyo dun sa old and new Sampaloc Market na gustong kunin ng LRTA? At that point, benta na namin yung kabila. Magkano ho ninyo binenta yon? Benta po namin ng 155 million pesos. At more or less, magkano per square meter? Lumalabas. Hindi ko na po maalalaman yun dahil binili po nila yung lock, stock and barrel kasama po yung lumang palengke na bubong at mayroong mga stall sa loob. And alam ko naman hindi naman nagagamitin yun dahil gigibain nga nila yun. Pero pinresyohan ko ng presyo hindi binibenta para ma-delay ng konti. Nagbayad agad umuo at nagbayad. So that placed me in another predicament. I have to now get hold of the property that we are eyeing. Alam ho ba ninyo, humugit kumulang kung ano lumalabas ang presyo per square meter nung old and new? Ang prevailing prices po doon, sapagkat namimili ang LRT, alam ko we knew what the LRT people were doing in the area and they were buying properties to accommodate the requirements. The prevailing prices there were between 45 to 50,000. Okay. Gaano po ba kalayo itong dalawang lupa na ito? Itong old and new Sampaloc Market at saka itong lupa ng Basa Guidote Enterprises. Across the street lang po yan. Yung palengking luma, nasa harapan nitong Basa property. Kaya lang nasa loob ng konti yung old market. May setback po. Yun ang kinaroroonan ng Legarda Station ngayon. Central Station. Nasabi po ninyo na yung Legarda Market or Sampaloc Market ay merong bubungan. Ano ho ba naman ang nakatayo doon sa Basa Guidote na lupain? Meron pong gusali na nakatayo. Lumang gusali na merong mga ilang tenants sa second floor at meron pong mga commercial activities sa ibaba. Kaya ito sa combination of a residential and commercial use. Mukhang napakababa naman ho ang turing ninyo sa lupa ng Basa Guidote. Bakit ganoon? Mr. President, talaga pong medyo kilala kami ng panahon namin Kami, nagbebenta po kami ng lupa ng gobyerno, sky high. Pagka kami naman ang bibili ng lupa ng pribado, lalo't-lalo na para sa public use, ng kailangan ng lungsod, talaga rock bottom.
Kami tinagurian ng lahat ng pangalan. Barat kung barat, pero nakukuha po namin sa tamang presyo. Pagkatapos ninyong sinulatan ang Basa Guidote noong Nobyembre 28, 2000, ano ang nangyari? Noong 2000, nung pinadala na yung sulat, doon nag-respond na po yung may-ari. Dumating sa opisina, humingi ng appointment po yung si Mrs. Cristina Corona, at akin po naman agad na in-schedule. Kaya nagkita kami for the first time. Saan ho kayo nagkita? Sa opisina ko po. Ano ang pagpapakilala sa inyo ni Ginang Cristina Corona? Silang araw po yung kinatawan ng may-ari ng lupa at handa na po sila makipag-usap. Nabasa na nga yung letter namin with finality that we're going to expropriate. We're going to file the necessary case. At medyo may pakiusap ng konti. Huwag naman nyo munang madaliin. Huwag nyo munang tuloy ang kaso sapagkat baka naman meron tayong mapagkaisahan na fair price. Hindi po naman kami kumukontra. Yun ang kanilang purpose for the meeting. To let us know that they were not against, but they were after a fair price. Sinabi ho ninyo na ang sinabi ni Ginang Cristina Corona ay sila ang kinatawan ng Basa Guidote Enterprises. Meron ho ba siyang pinakitang magpapatibay sa kanyang sinabi? Yun po aking unang tinanong. Sabi ko, paano po namin malalaman na kayo ang authorized representative of the corporation? Because we are talking to the corporation and you are saying you are the authorized party. She submitted to us a certification of a board resolution stating very clearly that the corporate board assigns certain Cristina Corona to act for and on behalf of the corporation and to negotiate and to even accept payment for whatever agreements that we may arrive at. So that was sufficient to continue meeting with Mrs. Corona to discuss the details of the purchase. Ipinapakita ko po sa inyo isang notaryadong secretary certificate na may petsang Hunyo 19, 1987 na ginawa ni Asuncion Basa Rocco, Corporate Secretary ng Basa Guidote Enterprises. Ano ho ang kaugnayan nito doon sa sinabi ninyong certification? Ito po yun eh. Ito po yung ipinakita sa amin at aming tinanggap na authorization ng pagkatao ni Mrs. Corona to continue talking to the city government. May I request, Your Honor, that this Secretary Certificate be marked as Exhibit 230. 230. Accordingly. Your Honor, may we adopt the same as our own Exhibit 11G? And the H? Hotel, Your Honor. Sorry. And Are you adopting that same yes, document? as our own, Your Honor, this early. And the other document which was not yet marked by the defense, which is the letter, Mark na. we would like to mark it now, Your Honor, as our own exhibit. Mark na ba? As our own exhibit I, Your Honor. Mark them And accordingly. the notation appearing on top of, on the right upper portion thereof, to be encircled and be marked in evidence for the prosecution as exhibit H-I. I-1, Your Honor, which reads, received 5 December 2000 with the signature on top of the readable portion, RC Corona, Your Honor. Mark it accordingly.
there is a name appearing at the bottom of this secretary's certificate under attested by. Can you please read to us the name of that person? Ang akin pong pagkakabasa rito noon at hanggang ngayon, kasi medyo malabo. Sister Concepcion Basa. At yun po naman sa taas Asuncion Basa Rocco. Okay. Meron ho bang kasama si Ginang Cristina Corona noong nakipagkita sa inyo? Kasama po yung kanyang butihing kabiyak. Ano ho ba ang pagpakilala nila sa iyo? Si Attorney Renato Corona, Ah, abogado. kilala ba ho ninyo yung Ginoong Corona noong panahon na yon? Hindi po. Yung pa unang pagkakataon ng pagkikita namin, bagamat nababasa ko sa dyaryo sapagkat alam ko naging bahagi siya ng Presidential Legal Office noong panahon ni Pangulong Ramos.